Hong Kong, nagsampa daw ng kaso sa pamilyang Marcos tungkol po dyan sa money laundering. Nako, headline po ito sa Hong Kong, Taiwan at sa ibang bansa. Baka naman sabihin nyo pang fake news ito. O eto, ayan, balita. Eto pa, balita. Eto pa, balita. Ang tanong, tahimik ngayon ang media dyan ah. Sana, paano yan? Totoo kaya yan? Nako, ito ang malaking katanungan kasi malaking balita yan. Grabe yung pinag-uusapan dyan. Ang laki ng kayamanan. Sana, Ito na ba? Ito na ba ang sinasabi nating karma? Ako, mas mabuti pa. Panoorin po natin ang paliwanag po ni Attorney Harry Roque tungkol sa issue na yan. Itong yung video. Naku po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil marami nagdududa na siya ay bangag. At sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kaya Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po. Kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama. Alam niyo tama si Harry Roque ah. Wala bang gagawing investigasyon ang ating korte dito or yung ombudsman? Or wala bang gagawing pag-uusapan, hindi ba pag-uusapan sa Pinas yan? Nakakahiya sa ibang bansa yan, naka-headline ang Pangulo natin dyan, Marcos o. Pagpatuloy natin. Kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman, yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga swisik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ang ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya ka, kakapal na mga mukha ninyo. Kung talagang meron kayong kahiyan, magharikiri na kayo na kayo'y mapatawad ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan at headline ngayon sa Hong Kong. O Facebook, fact checkers, Vera Files, o sasabihin nyo fake news ba ito? Headline nito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilya Marcos. O mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano nangyari sa pinaglalaban nyo? Saan puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw? Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin ito gagawin? Wag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwenta, mga lider, ay ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold.
kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay naibenta daw di umano yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera dyan. Meron po yung money trail. Diyan po hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman, hindi gaya rinyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. At ito na po ang ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipikap ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons na nagmamayari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng Bangag Administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam ko talaga na ang mga alta nagko-cocaine. Hindi ko makakalain ganito karami talaga ninakaw nila. Kasi itong 100 billion na ito, bukod pa ito dun sa na-recover na ng PCGG na almost 1 billion din ang na-recover na nila. Mantakin ninyo, magkano ninakaw talaga nila sa taong bayan? At patuloy pa rin siguro ngayon kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo. Sigurado ako nangyayari pa rin ngayon. Kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po kung ang buong daigdig alam na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibibihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo, hindi po to krimen, hindi po to incitement to sedition. Gaano nga ba katotoo yan? Kasi ba sabihin na naman fake news yan. Baka naman sa media dyan. Pag may pagkakataon kayo, tanungin nyo si Junior tungkol sa issue na yan. Akalain nyo headline sa ibang bansa. Kung anong bansa po yung nagbabalita tungkol dyan, baka sabihin ay sabagay, hindi pa naman talagang napatunayan. Naku, usapang gold, pera, sana, Marcos, ganyan na ba talaga? Naku, pagkakataon na sana na maging maayos yung apelyedo nila hanggat ngayon nakaupo sila, mukhang baliktad ata Diyan sa mga post na yan, may mga nag-share po tayong mga kasamahan po dyan sa balita po na yan. Imbis na mag-alala kasi pangulo po natin yung Marcos di ba? Kung pamilyang Marcos kasama po siya dyan, siyempre. Bakit mukhang natutuwa pa? Grabe naman kayo. Pangulo din natin yan, tapos matutuwa kayo sa balitang yan. Di ba? Yun nga lang, dahil siguro sa pamamaraan ng kanyang administrasyon ngayon, maraming nagagalit, kaya pag may ganitong balita, marami ding natutuwa. Kagaya niyan, si Atty. Harry Roque, mukhang natuwa dahil nabunyag ang ganitong kinakaharap na kaso ng pamilyang Marcos. Naku, abangan po natin to, kasi tamang-tama, at least hindi mapipigilan to na pwedeng pag-usapan, at sana po, sa mga media dyan, huwag tayong manahimik tungkol sa issue na to. Pag kayo po yung unang makakaharap ni Junior dyan kung mayroong mga katanungan sa kanya, aba naman, baka pwede nating itanong sa kanya kung mayroon siyang paliwanag tungkol dyan. Si Claire kaya na hindi Claire, pwede rin nating tanungin yan. Baka mayroon din siyang paliwanag dyan. Ano kaya masasabi nyo sa kasong ito? Karma na ba? Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong? O hindi pa? May mas malala pa? Comment tayo dyan. Dito natin yun. Bye-bye.